Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Puriin, puriin ang kanyang pangalan. Ipayag, ipayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon, 15 ng Mayo, gunitain po natin si San Isidro Magsasaka. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo sa loob ng Basilica Minor at pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, sa aklat ng gawa ng mga apostol, si San Pablo at mga kasama ay nagpunta sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Juan ay pinapahayag ng ating Panginoong Hesus na dapat ang tumatanggap sa Kanya ay nakakilala sa Ama na siyang nagpadala sa Kanya, sapagkat ang lahat ng mga tumatanggap sa nagpapahayag ng Ebanghelyo sa pangalan niya ay nagpapahayag sa pangalan niya, at ang kumikilala sa Kanya ay kumikilala din sa Diyos na Ama. Kuminsan sa buhay natin, atin pong kinikilala lang ang ating natanggap. Hindi natin kinikilala ang pinagmulan o siyang nagbigay ng mga biyaya sa ating buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At dahil sa ating karapukan at kahinaan, sa hindi pagkilala sa Kanya tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may-ari sa tanang kinapal, at Ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maasahang pagganap ni San Isidro Magsasaka, sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Papos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pampilya.
Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya't tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilan sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon, at nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan, talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ang lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad. At magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia.
Si Yesu Kristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Tayo'y kanyang iniligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus sa mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Kilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ika-4 na linggo ng pagkabuhay muli ng Panginoon. At ngayon, 15 ng Mayo, ating ginugunita si San Isidro Labrador o magsasaka. Dito po sa ating mga pagbasa, ito, ang tema po natin, ito po ay tungkol sa paglilingkod at ang Mesiyas. Unahin mo natin ang salitang Mesiyas. Ang Mesiyas ay isang salitang Grego na salin sa Hebreo na masayak. Masayak, ibig sabihin, hinirang. Hinirang na tagapagligtas o anak ng Diyos na siyang magtuturo sa lahat ng tao upang silang lahat ay maligtas. Ang pagka-Mesiyas ay mayroon pong iba't ibang mga paningin ang tradisyon. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay naggrupo sa 3 na mahalaga na tradisyon. Tradisyon ng Torah na tinatawag na Mosaic tradition o tradisyon ni Moses o ni Moises. Pangalawa, ang tradisyon ng Nevi'im o tinatawag tradisyon ng mga propita. At ang pangatlo, ang tradisyon ng Ketubim o tradisyon ng karunungan. At itong 3 tradisyon, mayroong kanya-kanyang pagtingin kung ano ang maging Mesiyas. Ayon pa sa tradisyon ni Moises, ang Mesiyas ay siyang magtubos at magligtas. At siya ay mula sa lipi o lahi ng Maharlika mula kay Haring David. Ibig sabihin, ang tradisyon sa mga propita na tinatawag nating Nabiim ay ang Mesiyas ay hindi po isang
maharlika lang o dili kaya isang pinuno, ang Mesiyas ay naglilingkod at maghihirap. Minsan ito'y tinatawag na suffering Messiah o ang Mesiyas na naghihirap upang iligtas ang bayan ng Diyos. Ang pangatlo na tradisyon ng karunungan o kitubim, ang Mesiyas ay isang guro. Kaya nga karunungan, siya ay Diyos na dumating upang turuan niya ang kanyang bayan. Kaya sa Salmo, iba't ibang bahagi ng Salmo, tuturuan sila ng Panginoong Diyos. Ito yung tatlong tradisyon na tinitingnan nila kay Kristo kung siya ba ang Mesiyas. Dahil tatlo pong klase, pinuno, isang naghihirap, o pangatlo, nagtuturo. Kung tingnan po natin ito, nariyan sa ating Panginoong Hesus. Pero ang umiiral, dahil siya ay naghihirap, siya ay pinako sa cross o namatay sa cross, mas napairal yung tinatawag na suffering Messiah na makikita sa aklat ni Propeta Isaias o sa tradisyon ng mga propeta na maghihirap ang isang Mesiyas. Dito po natin tingnan ang ating mga pagbasa. Dahil kapag hindi po natin tingnan sa tatlong tradisyon at kung paano ito pinapairal sa lahat ng mga tao, doon po natin makikita bakit kaya ang ating Panginoon, siya ay gumagawa na ng mga himala, siya ay nagtuturo ng Ebanghelyo, makikita na siya talaga ang Mesiyas. Kaya nga sinasabi sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol na si San Pablo nagpunta sa iba't ibang lugar, sa Pergas, sa Pisidia ng Antioco at iba pang mga lugar, at tinuturo niya doon sa isang sinagoga ang kasaysayan ng pagliligtas, history of salvation. At doon sinasabi niya na pinoproklama pa ni Juan Bautista na hindi siya karapat-dapat magkalagman ng panyapak. Pero pag tingnan po natin, hindi katanggap-tanggap ang isang Mesiyas na kailangang mag-alay ng buhay o maghihirap. Pero kapag tingnan po natin ang kabuuan, ipinapayag po ng Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na handa siyang maghihirap. Ito po yung nasa Salmo natin ngayon, 88. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon na kung sino yung tumatanggap sa Kanya, ay tumatanggap sa nagpadala sa Kanya. At yung pinapadala sa Kanya, pag tinatanggap din, ay tumatanggap sa Kanya. At ang tumatanggap sa Kanya, ay tumatanggap sa Diyos na Ama. Kaya kapag tingnan po natin dito, dalawang bagay po. Una, ang paglilingkod. Pangalawa, ang katauhan ng isang Mesiyas. Sa salita ng ating Panginoon, ang paglilingkod at ang Mesiyas ay Shirot Imasiyak na nasali naman sa Koine-Koine Griego na Iperesia ki Mesiyas, na sa Latin Servitium et Mesias, na ang pagkilala natin sa ating Panginoong Hesus ay dapat kilalanin na natin ano ba talaga ang tunay na Mesiyas. Dito po sa ating Ebanghelyo, ang una pong pagkilala ng ating Panginoon ay dapat kilalanin sa versikulo 19, kapitulo 13, sa Ebanghelyo natin ngayon, ay sinasabi ng ating Panginoon na sinasabi ko ito sa inyo na ako ay si ako nga. Ego imi sa Koine-Koine Griego.
Itong versikulo 19 na nakalagay igu imi, ito po ay isang pagsalin sa original pa na luma na Hebreo na makita natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, verso 14, na sabi doon, ang apat na titik, Yod, He, Wab, He. O sa ating salita, YHWH. Kung atin pong bigkasin yan, mahirap pong bigkasin, Yahweh. Yung iba, tinatawag Jehovah, mali po ang Jehovah. Wala pong Jehovah sa Biblia. Kung mayroong Jehovah sa Biblia, hindi nila nabasa yung apat na titik. Yun ang pangalan ng Diyos. At ito, sinasabi ng ating Panginoon nga siya nga, imi, igo imi, siya nga ang Mesiyas. At dahil siya ang Mesiyas, sinasabi niya, versikulo 20, kung sino yung tumatanggap sa pinapadala niya mga apostol, ay tumatanggap sa Kanya, at sino yung tumatanggap sa Kanya bilang Mesiyas, ay tumatanggap sa Diyos na Ama. Ang Diyos na Ama na tinatawag ng ating Panginoon na Abino o ating Ama, Abino mula sa Aba at ay yun yung ating Panginoong Diyos na Ama. Na siya ay binigkas ng Diyos na Ama, nagkatawang tao sa pangitan tulong ng mahal na Birhen Maria, pero hindi siya tinatanggap. Bakit po? Iba tinitingnan natin tatlo po na tradisyon. Ang lagi lang tinatanggap ay ang Mosaic tradition na siya ay isang pinuno, gaya ni Haring David at iba pa mga hari o mga nasa tinatawag na Davidic line, pero hindi nila nakikita sa ating Panginoon. Bakit po? Nakikita nila ang ating Panginoon na anak ng karpintero at siya ay tumutulong din bilang karpintero. Paano siya magiging nasa linya ni Haring David o maharlika? Kaya hindi nila matanggap dahil ang mga Parisiyo at mga eskriba makitid ang kanilang pagtingin at ang kanilang sinusuporta ay ang tradisyon lang ng Torah, yung tradisyon ni Moises, at hindi nila matatanggap ang mga tradisyon sa mga propita. At dahil dito, hindi katanggap-tanggap ang Panginoon. Sa buhay natin ngayon, iba ang ating mga paningin. Tinatanggap natin ang mga devosyonal na larawan ng ating Panginoon. Kung tingnan natin na maganda ang mga tao, hinahanap nila yung mga larawan ng ating Panginoon at iba pa. Lalo na kapag ito'y nagpakita ng napakagandang mga larawan sa Panginoon. Pero, nakalimutan natin na ang Panginoon na Mesiyas ay isang Mesiyas na naglilingkod. Kaya ito ang ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, verso 16 hanggang 20. Ito ay panahon ng pangwakas o huling hapunan ng Panginoon na kung saan Kanya pong hinuhugasan ang Kanyang mga apostol. Pagkatapos ng hinuhugasan, sinasabi niya ngayon, walang mas dakila kaysa master na ang ibig sabihin, yung mga apostol na mga lingkod niya, hindi dapat maging master, walang dakila. Pero, sinasabi pa niya, hindi ang lahat maging ganon dahil mayroong magtaksil at yun yung si Judas. Kuminsan, sa buhay natin, may mga magtaksil sa Panginoon. At ano po yung nagtaksil sa Panginoon? Ay sinasabi pa ng ating Ebanghelyo ngayon, siya yung kasalo kumakain. Ang ibig sabihin dito, maaring yung tumatanggap sa katawan ni Kristo ay nagtaksil din sa Panginoon. Ang ibig sabihin dito, tingnan po natin ano ang mga tinatanggap natin sa Panginoon. Kung tinatanggap natin ang Panginoong Hesus, na siya ang tunay na tagapagligtas sa atin, na siya ang nagtutubos sa atin, tinatanggap natin siya na sa pamagitan ng paglilingkod.
at hindi sa mga pangdevosyonal na maghanap tayo ng mga himala o anong gusto natin. Ang kailangan natin ay isang pananalig at panampalataya na si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin upang tayo ligtas kahit hindi tayo karapat-dapat dito. Kailangan din at tapatan natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng ating tapat na at marubdob na pananalig sa Kanya, na handa tayong mag-alay ng buhay kung kailangan man upang ating kilalanin, upang ating mahalin at paglingkuran ang ating Panginoong Hesus. Hindi sa mga larawan napahayag ang ating Panginoon. Napahayag ang ating Panginoon sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Nag-alay siya ng buhay para sa atin. Dapat rin tayo ay magmahal ng tunay sa Panginoon sapagkat hindi tayo karapat-dapat sa Kanyang pagliligtas, ngunit tayo kung minsan ay nanatili sa ating mga pang-tradisyonal na pagtingin at hindi natin nakikita ang esensyal na imahen at katauhan at pagka-Diyos ng ating Panginoon, na siya na tunay na Diyos at tunay na tao ay naging kasama natin, naghihirap sa atin, naging bahagi ng ating kasaysayan upang ipahayag niya na siya ay dakila sa ating buhay at minamahal na tunay sapagkat dakila ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pag-ibig ay wala pong hangganan. Dapat rin ang ating pananalig sa Kanya ay ating pagpapahayag ng katapatan sa Kanya, commitment o paglilingkod ng tunay sa Kanya, at ang ating pagbabalik loob dahil sa Kanya, at ang ating pagtanggap ng Kanyang Ebanghelyo at pagsabuhay ng tunay na kahulugan ng ating binyag. Kasi kapag hindi, magaya tayo sa mga Parisiyo at mga eskriba na naniwala lang sa mapang-ibabaw na larawan at tradisyon, pero hindi isinasabuhay ang mensahe ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin, mahalin ng Diyos, maibigin ng Diyos higit sa lahat, at magmahal sa kapwa at pagmahal sa sarili. Ito ang pinaka-esensyal na bahagi na dapat nating isabuhay. Naway ang Diyos ay sentro ng ating buhay. Naway ang Diyos ay siyang nagbigay kabuluhan ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang nagkatipon tayo ngayon bilang mga isang bayang nangangailangan, manalangin tayo ng may pusong mapagkumbaba sa Diyos Ama. Taglay ang pagtitiwala sa Kanyang dakilang habag at atin pong itutugon, Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihing buhay ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumuno, naway mag-akyat at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahikayat at pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa pagdarahop at karamdaman, naway makatagpo ng lakas at ginhawa mula kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon,
naway makatanggap ng kanilang walang katapusang gantimpala. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, tinatawag mo kami upang makasama mo. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa daan patungo sa iyong kaharian. Hiling namin ito, ngunita ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Hesus. Ako'y inibig mo at inakilabot. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di makaya na maipagkaloob, mamahaling iyas, ginigintong dilokop ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro Labrador. Ang pinagpagura nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inumin sa amin na nagbibigay buhay sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpaso na hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaling tunay marapat ni kay aming pasalamatan, ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pangitan ng anak mong si Kristo kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikarangal mo. Kaya kaisa namang anghel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubuni siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasamitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid aming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawano'y nipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay noong wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Isidro Labrador, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang kapuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin kaling na utos sa turuning susapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Personal tonic.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan. Nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagpasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro Labrador na iyong ininangal ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw. Sa pangitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo mga narito at kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong mga panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, lalo na ngayong Thursday na programa na pinapakain natin ang mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo, naway ang siksik-liglig at nag-uumapaw. Ang ibig ng Diyos na tayo ay maglingkod sa Kanya. Gaya ng ating Panginoong Hesus Nazareno na Mesiyas na naglilingkod sa pangitan ng pag-alay ng Kanyang buhay upang tayo magkaroon buhay na ganap at ikasya siya.
Ngayon na po ang pasbas. Mingari po lamang itaas bagya, mga ibagay ng pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagmos na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kailingan lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan, may utang na loob na tinatanaw. Basbasan ni po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pangitan ng benisyon ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka